Good morning. Mukhang malakas ang bagyo sa ating mga kapatid. Wala pa. Alam niyo po itong mga kalamidad na nangyari sa atin, lindol, bagyo, ubos po talaga ang pondo ng bayan. Totoo ba yun? Narinig ko po yung ambush interview sa ating presidente sa Cebu. Ang sabi niya, talagang nakakalungkot ang mga nangyari sa atin. Grabe ang mga trahedyang nangyari sa atin. Malakas na lindol, eto na naman. May bagyo na naman. At maraming buhay ang nawala. At maraming naghihirap. Pero wala tayong magagawa. Magtiis na lang tayo. Bagyo yun eh. Unos yan eh. Malakas ang tubig, baha, malakas ang hangin. So, ganyan talaga ang buhay. Wala tayong magagawa. Ang tanong natin, hanggang doon na lang ba? Sa salita, makikiramay ka. Ang mga taong nasa harapan mo umiiyak, nagdadalamhati dahil may mga anak sila, hindi lang isa, dalawa ang namatay. At hangad nila, kaya sila dumalo sa pagtitipon niya dahil naghangad sila ng tulong. Material, pananalapi, pagkain, gamot. Pwede bang sabihin, pasensya na kayo, magtiis na lang tayo. Ganon talaga ang buhay. Napalakas kaya niya ang mga tao? Samantalang yung pong mga nagnakaw ng trilyon, bilyon-bilyong pondo, ngayon ay nagtatago, hindi makaharap sapagkat tinahabol na sila ng paghahatol. Mayaman sila. At gaya ng aming devotion sa mga kalalakihan, yun ang napag-aralan. Na si Haring David sa kanyang katandaan, binalikan niyang tanaw ang kalagayan ng buhay na ang mga mayayaman ay hindi dapat kainggitan ng mga matutuwid sapagkat ang mayayaman sa kasamaan ay may hantungang kaparusahan at kapahamakan. At bilang Kristiyano, mga kapatid, hindi dapat ito makaapekto sa atin. Okay, wala tayong pera, pisikal, material, pero hindi nangangahulugan tapos na o gawin nating lisensya para hindi natin bigyan luwalhati ang Diyos. Ang sabi nga sa Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Ang kagalakan natin, kasiyahan natin, kakontentuhan natin ay dapat nating ilagak sa Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Kanya, i-commit natin sa Kanya. At lahat ng dalangin ng hangarin ng ating puso, siya ang magbibigay sa atin. At nais kong itong ating talakayin ngayon, na ang Kristiyano hindi po mahirap, hindi tayo dapat mainggit sa mga mayayaman na talagang nababantog sa kayamanan, trillions ang kanilang pera, pero patungo sa kapamakan. Ating pong balikan ang ating pag-aaral. Nakita natin nakaraan ng bawat Kristiyano ay may tinataglay na kayamanan at paano ito ipamuhay. Una, nakita natin ang kayamanan ng Kristiyano ay yung pagkakapili ng Diyos sa kanila. Ang pagkakapili ng Diyos sa mga Kristiyano ay nagmumula pa sa walang hanggang pasimula. Napakayaman po niyan. Ikalawa, ang pagkakatubos ni Kristo sa kanila. Buhay mismo ng Diyos na nagkatawang tao, ang nag-alay ng kanyang buhay, kamatayan, upang tayo po ay bigyan ng katwiran at mabuhay ng totoong buhay. At ikatlo, ngayong umaga, tatalakay natin ang pagkatatak o ang pagkakatatak ng banal na Espiritu sa bawat Kristiyano. Kaya basahin natin, mga kapatid, Ephesians chapter 1, verse 13 to 14.
verse 13 to 14, ganito po mga kapatid, mayroon tayong tatak ng kayamanan, ang tatak ng ating katubusan. Ganito po ang sabi sa verse 13, sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng pinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Ito ang kayamanan ng Kristiyano, ang tatak ng Espiritu, ang tatak ng tunay na katubusan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ng aming puso ay binago ninyo. Hindi na po puso na puno ng inggit at selos at galit, kundi isang pusong pinuno ninyo ng pag-ibig. Kaya naman, Panginoon, sa aming pagtupad ng inyong kautusan, hindi para kami magkamit ng ano pa mang kaligtasan, kundi upang maipamuhay namin ang pag-ibig na iyong inilagay sa puso namin. Kaya ngayong umaga, pagyamanin nyo sa aming pong puso't isipan ang kayamanang natanggap namin mula sa pagkakapili ng Ama sa amin, sa pagkakatubos ng Diyos Anak sa amin, at ngayon sa pagkatatatak ng Banal na Espiritu sa amin. Tulungan nyo kami na kami po'y magkaroon ng delight, kasiyahan, kakontentuhan sa buhay nito, bagamat kulang kami sa mga material na bagay sa mundo, ngunit alam namin lahat ng ito'y pansamantala lamang. Ngunit ang kayamanan namin ay mananatili hanggang sa walang hanggan. Kaya Panginoon, ang lahat ng ito'y samot dalangin namin at pasasalamat sa katotohanan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Alam niyo, tulad na isang hari, kapag ka lahat ng kanyang ari-arian ay kanyang namarkahan, natatakan sa pamamagitan ng selyo ng kanyang singsing. Ang ibig sabihin nito, lahat yan ay akin. At walang sino mang makakareklamo sa mga bagay o ari-arian ng Diyos na kanyang natatakan ng kanyang selyo. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa kanyang mga tao. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, kanyang tinatatakan ang bawat isa bilang patunay na sila'y tunay na kanyang pag-aari, na sila'y tunay na ligtas at may katiyakang tatanggap ng kaligtasan pang walang hanggan. Yan ang pong ginagawa ng ating Diyos. Kaya sa umagang ito, sa ating teksto na binasa, tignan natin ang 5 aspeto na natanggap nating kayamanan mula sa tatak ng Banal na Espiritu. Dapat nating maunawaan ito kung gaano kahalaga ang tatak ng Banal na Espiritu. Una, gawain ng Espiritu na tayo'y makarinig ng tinig ng Ebanghelyo. Yun po yung unang-una. Isang kayamanan na tinataglay ng isang pinili na tayo po'y makarinig ng tinig ng Ebanghelyo. Hindi po lahat nakakarinig sa tinig ng Ebanghelyo. Maaring narinig sa physical ear, pero hindi narinig sa kanyang spiritual ear. Kaya nga, isang gawain ng Espiritu na tayo makarinig ng tinig ng Ebanghelyo. At ano yun? Ang salita ng katotohanan. Yun ang Ebanghelyo. Basahin natin ang ating text, verse 13, sa unang parirala. Ganito po ang sabi, sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Kayo rin naman, mga pinili, mga Kristiyano. Kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan. So, ibig sabihin, ang kaligtasan ay nagsisimula sa pakikinig
ng Ebanghelyo. Ang kaligtasan ay nagmumula sa pakikinig ng Ebanghelyo na walang iba ang mabuting balita tungkol kay Kristo. At kaninong gawa? Hindi sa ating natural. Kinagis ng makinig tulad sa classroom na nakikinig tayo at naunawaan natin. Hindi po yan. Yan po ay pangunawa sa laman. Pero dahil sa salita, sa banal na kasulat, banal na espiritu, siya ang nagbibigay sa atin ng unang pagkaunawa sa ating napapakinggan. Sapagkat tayo po ay mga spiritual deaf and spiritual blind. Tayo po ay mga spiritual na bingi sa spiritual na bagay at bulag sa spiritual na buhay. Ngunit dahil sa gawa po ng banal na espiritu, tayo po'y nakarinig ng tinig ng Ebanghelyo. Kailan nangyari yun? Ang sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo na isang religious priest, pinakamataas na katungkulan, posisyon sa relihiyon, na lumapit kay Jesus at sinasabi niya na nakita namin, nalalaman na ikaw ay sugo ng Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himala na ginagawa mo. Anong sagot ng Panginoon sa kanya? John 3:3 and verse 5. Ang sabi ng Panginoon, sinasabi kong katotohanan sa iyo, malibang ang isang tao maipanganak na muli, hindi niya makikita ang karya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo maunawaan ang pagkakaiba ng spiritual world and physical world. Kaya ikaw, Nicodemo, hindi ka pa isinisilang na muli dahil ang nakikita mo panlabas lamang pero hindi mo pa nakikita ang katotohanan. Hindi pa nakikita ang spiritual world. Ibig sabihin, hindi pa kumikilo sa iyong banal na espiritu. Sa verse 5, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang ang itong tao ay panak sa tubig o salita at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Hanggat, Nicodemo, hindi mong naunawaan ang Ebanghelyo at kumilos ang Espiritu Santo sa iyo, hindi mo makikita ang karya ng Diyos, hindi mo makikita ang pagkakaiba. Lahat ang tingin mo, relihiyon lang. Lahat ang tingin mo, kayo ang tama. Ang nakikita mo sa akin, himala lamang, pero hindi mo nakikita anong kahulugan ng himala. Kaya, ang gawain ng Espiritu na tayo'y makadinig ng tinig ng Ebanghelyo. Tanging gawa ng Espiritu sa buhay ng bawat tao. So, hindi ito damdamin. Hindi po damdamin na tayo po ay nasa karyaan ng Diyos, nakikita natin, oo nga. No po, katotohanan itong gawa ng banal na Espiritu. At dito po sa banal na Espiritu, makikita natin, mararamdaman natin, mapanghawakan natin yung ating narinig ngayon every Kwaresma and every December na pinanganak si Kristo at Kwaresma siya namatay. Kapag ka binuksan ng Diyos, ng Espiritu Santo, ang tenga mo sa pandinig sa espiritual, nakakapasok sa karyaan, nakakaunawa ka sa karyaan ng Diyos. Malalaman mo na ang mensahe ng krus at pagkabuhay na maguli ni Kristo ang siyang tanging makapagliligtas sa iyo. Doon mo lamang mauunawan. Nang Ebanghelyong ito ang siyang nagdadala ng kaligtasan sa sino mang sumasampalataya. So kung hindi ka pa nabuksan ng banal na espiritu at hindi pa nabuksan ng paningin mo, pandinig mo, mga kapatid, yung Ebanghelyong narinig mo sa labas o saan man, eh wala pong kaligtasan sa iyo yun. Kaya nga ang kayamanan natin, unang gawain ng Espiritu ay makarinig tayo ng tinig ng Ebanghelyo. Hindi ito basta damdamin, ay gusto ko yun. Katulad kahapon, kumain kami ni Mama, anong isang araw, kumain kami ni Mama sa Chowking. At mayroong kilala si Mama doon na matandang babae, naglilinis, masipag talaga. Binigyan ni Mama ng tip kasi siya naglinis sa amin, nag-serve sa amin, siya pa nagtimpla ng halo-halo. Imbis mayroon talagang tunay na waiter doon. So binigyan ni Mama ng tip.
binigyan ng 50. Tapos, ito na, nagsalita na siya. Si mama na nadulas yung dila, kasi religious, very religious yung kanyang sinasabi. Pastor po yan, asawa ko. Ay, naku po, pastor. Ay, ano bang ano nyo? Kami ay Reformed Baptist. Ay, naku, gustong-gusto ko yung Baptist. Ito na, marami. Dahil sa kanila daw, mayroon silang kasamang babae ron na binababaan daw ng Espiritu Santo at nagsasalita si Maria siya. Talagang mahina rin boses, malambing. Pagka si Jesus Christ, malakas daw ang boses. Pag si Jesus Christ ang ano. So, very religious. Ipinanganak siyang ganun. Nagsusota siya. Ano yung tawag na? Sotana? Kasi siya, missionary daw siya ng Catholic. Pero hanggat hindi siya binuksan ng Espiritu Santo sa spiritual na katotohanan, ganun siya, bulag. Bingi siya. Akala niya nasa tama. The same way dito sa paring ito. Nicodemus. Pinuno ng relihiyon. Pero bulag siya. Kaya sabi ni Jesus, truly, truly, I say unto you, Nicodemus, unless a man be born of the Spirit, he cannot see the kingdom of God. Kayamanan ito, mga kapatid. Napakaraming mayaman sa atin galing sa pagnanakaw, pandaraya. Akala nila sila'y maswerte. Swerte talaga sila sa tawag. Sapagkat sa biblical, wala pong swerte. Lahat po ay nasa providensya ng Diyos. Hindi po swerte, nagkataon, tinakda talaga sa bawat isa. So ito pong pakikinig natin ng Ebanghelyo, hindi po damdamin ito, kundi isang katotohanang ipinapahayag ng Ebanghelyo. Nasabi nga ni Spurgeon, isang theology, faith does not grow in a vacuum, but it is born in the heart when the gospel is heard. Ang pananampalataya daw ay hindi ito tumubo sa kawalan o sa hangin, kundi ito'y pinapanganak sa puso kapag nakapakinig ng Ebanghelyo. At malalaman mo kung ang taong yun nakaunawa ng Ebanghelyo dahil magiging bago na yung pananaw niya. He or she can see spiritual things. He or she can understand spiritual truths. Maunawaan niya, kaiba, kauhawan niya ito. Hanggat maaari, ayaw niyang umabsent sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga ang pananampalataya ay hindi bunga ng sabi-sabi ng tao, damdamin. Ito'y bunga ng katotohanan ng ipinapangaral. Hindi gawa ng tao, hindi pagsisikap ng tao, kundi tugon sa biyayang ibinubunyag ng Diyos sa iyo kapag ikay nakinig sa Ebanghelyo. So gawain ng Espiritu na tayo makapakinig ng tinig ng Ebanghelyo. Ikalawa, gawain ng Espiritu na tayo'y makarinig ng tinig ng Ebanghelyo, ngayon naman ay makatugon sa pananampalataya. Hindi pa rin gawa ng tao yung, kundi gawa ng Espiritu na tayo makatugon sa pananampalataya. Again, sa ating text, sa second phrase, at kayo na sumampalataya sa Kanya. Ang pagtugon sa Ebanghelyo ay ang pagsampalataya sa Kanya. Marami pong umaangkin na sila'y mananampalataya, na sila'y sumasampalataya. Maring ikaw, yung pa rin ang paniniwala mo na ikaw may pananampalataya. Kaya kahit baliktarin ng mundo, basta ikaw sumasampalataya kay Jesus, pero pagdating sa mga kalamidad, nasaan ka? Pagdating sa mga pangangailangan, nasaan ka? Kaya dapat nating unawain kung anong pananampalataya. Ang pananampalataya po, tunay na pananampalataya ay pagkakatiwala ng buong sarili kay Kristo. Sa makatwid, ang pananampalataya mayroon tatlong bahagi. Tatlong bahagi po yun. Makikita natin ang pananampalataya dumarating sa pagkikinig
at pakikinig ng salita ng Diyos, Romans 10:17. Pero makikita natin, hindi automatically na dumarating ang pananampalataya sa pakikinig lamang. Dapat nating unawain ano ba yung tatlong aspetong ginagamit po ng teolohikang Kristiyano. Ginagamit ito ng mga pastor, mga theologians upang ipaliwanag sa atin sa terminong Latin, no? Terminong Latin kung ano talaga, kung ano ang bahagi ng totoong panampalataya na magdadala sa iyo sa kaligtasan. May tatlo po ito sa Latin. Kung tawagin noticia, ikalawa assensus, at ikatlo ay fiducia. Now, paliwanag natin sa Tagalog po 'yon. Pag sinabing noticia, ito yung simula po sa ating pakikinig. Ikaw ay magkakaroon ng kaalaman, knowledge sa iyong pinapakinggan. So ito po yung intellectual. Intellectual ito, mga kapatid. Ito yung kognitibong kaalaman. Pag sinabing cognition or cognitive sa English po, ibig sabihin na sa isipan mo, iniisip mo, inuunawa mo. Kaya kung tawagin yan ay notisya. Kaalaman or knowledge, notisya. Ito yung kognitibong kaalaman ng mga katotohanan ng Ebanghelyo. Naiisip mo, katotohanan. Sino si Jesucristo? Sino siya sa kanyang pagkadiyos? Sino si Kristo sa kanyang pagkatao? Ano ang kanyang naging gawain sa pagkatubusan, kamatayan sa krus? Yun po yun. Kaalaman. Dapat mayroon kang kaalaman. Hindi ka maniniwala sa isang taong hindi mo siya kilala. You have to know somebody. You have to know Jesus Christ bago ka makakaroon ng tamang notisya, kaalaman. Then next, hindi lamang notisya, kundi assensus sa Latin. Ang ibig sabihin ng assensus, pagsang-ayon o pagiging kumbinsido. Once narinig mo, nagkaroon ka ng notisya, imposibleng hindi ka mag-assensus o makumbinsi sa iyong narinig. Mayroon kang conviction. Naniniwala ka. Ito isang intelektual na pagtanggap at paniniwala na ang mga katotohanang iyong nalalaman, notisya, ay totoo at mapagkatiwalaan. Kaya kung tawagin yan, assensus. Pero hindi po sapat yung notisya at assensus kung wala po yung ikatlo. Ikatlo po ay fiducia. Fiducia, ang ibig sabihin, ito yung trust, pagtitiwala, pagsalig, paglagak ng sarili sa notisyang napakinggan mo at sa assensus na kumbinsido ka. Ito yung personal commitment mo. Kaya ang totoong pananampalataya, may kaalaman, may pagkumbinsi, at mayroong pag-personal commitment. Ito yung esensya ng tunay na pananampalataya sa kaligtasan. Now, paano mo sabing may pananampalataya ka kung hindi ka naman nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos? Lagi kang wala sa pangangaral. Paano ka magkakaroon ng notisya? Ngayon, kung wala kang napapakinggan, paputol-putol, hindi ka nagkakaroon ng totoong kaalaman, paano ka magkakaroon ng assensus o conviction na totoo yung iyong nanotisya? At kung wala kang conviction, paano mong ikukumit ang buong buhay mo kay Kristo? Kung wala kang notisya, assensus, so therefore there is no fiducia. Kaya ito yung tatlong sangkap ng totoong pananampalatayang nakapagliligtas. Galing din sa Biblia yun. Gawa ng Espiritu na ikaw ay makapakinig. Magkaroon ng conviction. At higit sa lahat, magkaroon ng personal commitment kay Jesus. Kapag ka ikaw mayroon ng personal commitment kay Jesus, lahat po ng maari mong paniwalaan sa iglesia, iko-commit mong buhay mo. Isa na riyan ang pagiging miyembro.
ng isang iglesia sapagkat yan po ay utos ng ating Panginoon. Kayang pananampalataya ay hindi lang pagsang-ayon sa isip, kundi pagtitiwala sa puso. Hindi ito basta sumisibol sa kawalan, kundi ito ay ipinapanganak sa puso sa sandaling pinakinggan mo ang Ebanghelyo. Gawa ng Espiritu Santo yan. Parang isang sanga ba? Di ba? Mahilig, may mga tao ito mahilig sa marketing. Isang sanga, ibang sanga, isasaksak sa puno. Once sinaksak yan, nagsisimula ngayon yung sanga sumisip-sip noong sustansya ng puno. At dahil nakakasip-sip siya ng sustansya ng puno, kung ano yung binibigay na bunga ng puno, kahit ibang sanga siya, yun din ang kanyang ibubunga. The same with us. Kapag tayo po'y may ugnayan kay Kristo, dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, lahat po ng bunga ng Diyos na nasa Kanya, siyang lalabas sa buhay natin. Pag-ibig, pananampalataya, pagsisigasig, di ba? Pagtitiis. Makikita sa atin yan. Kaya makikita ang pagiging Kristiyano sa bunga. So nakita natin mga kapatid, gawain ng Espiritu na tayo po ay makarinig ng tinig ng Ebanghelyo. Gawain ng Espiritu na tayo po ay makatugon sa pananampalataya. At pangatlo, gawain ng Espiritu na tayo'y matatakan ng tatak ng Espiritu. Ano po yung tatak? Tanda ng katiyakan ng pagkaari natin sa Diyos. Once you have that Spirit, then you have the zeal of God. Sigurado ka, kanya ka. Basahin natin verse 13 again. Sa huling phrase, pero basahin natin ang buo. Ganito ang sabi. Sa kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa kanya, panghuli, ay tinatakan ng pinangakong Espiritu Santo. Ibig sabihin, tatak ng pag-aari, ng katiyakan. Ang tatak ay tanda ng pag-aari ng isang tao o proteksyon. Akin yan. Walang gagalo yan. Walang sino mang maaring makialam dyan. Akin yan. Ang Espiritu Santo ang siyang tanda ng Diyos sa bawat mananampalataya. Kilala niya ang bawat tao niya kung paanong nabibigyan ng pangalan ng Diyos lahat ng bituin sa langit na myriads, trillions of stars, pero pinapangalan ni Jesus, lalo nang kilala niya ang may tanda ng kanyang Espiritu sa bawat isang mananampalataya. Kaya hindi maaring hindi ka nakikita ng Diyos o hindi ka kilala ng Diyos. Patunay lamang na lahat ng yan ay pag-aari ng Diyos. So ang Espiritu Santo, ang pangako ay tumutukoy sa katuparan ng lahat ng ipinangako ng Diyos from eternity past. Di ba sa ating order of salvation, tayo po ay hinirang ng Diyos, pinili before the foundation? Meaning to say, we are predestined to. Tayo nakatakda sa lahat ng maaari mangyari sa atin hanggang glorification. Itinakda kang tawagin, itinakda kang ipanganak na muli, itinakda kang ma-convert, itinakda kang ma-justify, itinakda kang maging anak, itinakda kang maging sanctified, itinakda kang mag-persevere unto the end. Then you are eternally foreordained to glorification. So ito po yung lahat ng ipinangako ng Diyos. Taglay natin ang banal na Espiritu. Marami ngayon, even Christians, sabi nung babaeng kausap namin, siya na daw pinasukan ng Espiritu Santo. Para bang ang Espiritu ay parang influence lang, parang influensya lang para sa mga Kristiyano. No! Ang Espiritu Santo ay Diyos. Hindi siya basta influence or power. Siya'y Diyos, may persona, umiibig, nasasaktan, umiiyak, tumatawa, sapagkat
persona po, Diyos ay persona. At yan po ang nasa atin, tinanggap natin yan. Kaya nga kung nasa atin ng Espiritu Santo, lahat ng ipinangako ng Diyos ay nasa katuparan, nasa atin. So kung tayo po'y mahirap, dito ay tulad ni Martin Romualdez na bilyon ng bilyon bilang eroplano o helicopter ang hawak nila. Nainggit tayo, mga kapatid, dapat siyang mainggit sa atin sapagkat pagkatapos niyang mamatay, saan siya pupunta? Kaya kayong mga magulang, huwag niyo masyado ipagmalaki kung gaano kataas ang naabot ng inyong mga anak. Ako'y successful na ma. Kapag naigkapan kong aking anak sa mataas na edukasyon, oo, pero ang anak mo patungong impyerno. Dapat mo pang ipagmalaki yan? Pero kahit walang pinag-aralan ng anak mo, pero naakay mo sila sa katotohanan, sa buhay ng Diyos, at sila'y tinatakan ng banal na Espiritu, sabihin mo, salamat sa Panginoon, nagawa kong lahat ng ito sa biyaya niya. So, yung Espiritu Santo na sa atin, katuparan po ng lahat ng ipinangako ng Diyos sa atin. Hindi natin pa alam. Kaya nga dapat araw-araw tayo nag-aaral ng kanyang salita. Ipinamumuhay natin ang kanyang salita sapagkat malalaman lamang natin ang katotohanan kapag minsan nadapa tayo, doon tayo babangon. Naku, salamat na lamang. Ganito palang ginawa ng Diyos sa akin. Minsan sa kayabangan natin, hanggat hindi tayo nadadapa, hindi tayo matututo. At yan ang karnasang hindi maaring angkinin ng ibang tao, tanging sayo lang yan. So ang Espiritu Santo ay pangakong tumutukoy sa katuparan ng lahat ng ipinangako ng Diyos sa bagong tipan. Yun po yung paninirahan niya sa atin. Kalahin mo, tayo po isang makasalanan pero pinaninirahan ng Espiritu Santo. Gusto kong i-quote again si Ferguson sapagkat napakaganda yung mga quotation niya pagdating sa Holy Spirit. Ang sabi ni Ferguson sa English, and I quote, "The Spirit's seal is God's personal signature upon the believer, assuring him that what began in grace will end in glory." Sa Tagalog po, ang Espiritu ang nagbibigay katiyakan sa atin na ang ating kaligtasan ay hindi maglalaho sapagkat ito ay nakasalig sa katapatan ng Diyos. Kaya nga, nakatitiyak tayo sa Espiritu Santo. So, gawain ng Espiritu Santo ang makarnig tayo ng tinig ng Ebanghelyo. Gawain ng Espiritu Santo ang makatugon sa pananampalataya. Gawain ng Espiritu, matatakan tayo ng tatak ng Espiritu. At pang-apat, gawain ng Espiritu na tayo'y makatanggap ng panimulang mana. Kanina, may nag-pray kanina o paliwanag na mana, hindi matyak. Ano yung mana? Basta nasa langit, kalangitan. Kailangan natin siguraduhin. Ano yung mana? Alam natin yun, hindi lang natin mabanggit. Sapagkat alam natin, pag mana, kayamanan yun. Ano bang higit sa kayamanan? Sa lupa. Kayamanan ng buhay mula sa Diyos. Kalain mo, buhay ng Diyos na sa iyo? Kayamanan yun. Tapos ibabaliwa-liwain mo lamang. Pag may mabibigat na problema, nagiging lisensya na huwag na tayong sumamba sa Kanya. Anong sabi sa Romans 12:11? Offer your bodies as a living sacrifice. Kahit ikay naroon sa mga pagdurusa, isasakripisyo mo ang lahat yan para sambahin mo ang Diyos sapagkat Diyos lamang ang katugunan ng lahat ng ating pagdurusa. Kaya nga ang pagsamba natin, not only Sunday, Sunday po yung pakikinig natin, but Monday to Saturday is our application sa ating pagsamba. We have to worship God every day in our life. Sa trabaho ka man, sa opisina ka, sa eskwela ka man, sa hospital ka, dapat sinasamba natin. Lahat po ng sinasabi natin, lahat ng iniisip natin ay pagsamba sa Diyos na siyang naluluwalhati. Whatever we do all for the glory of God. Tapos pagka wala ka sa pagsamba, nanonood ka lang sine.
panay lang ang cellphone. Is that worshiping God? Try mo. Kung may pagkakataon tapos kang trabaho, magbasa ka ng Bible. Something. May isang bagay talaga na ituturo sa'yo once nag-open ka ng salita niya. Hindi ka mabibigo. You try that. Offer your bodies as a living sacrifice. Makakatanggap tayo ng panimulang mana. Ano ang panimulang mana? Ang patutuo ng kaluwalhatian na darating. Basahin natin verse 14. Siya, ang banal na Espiritu, ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari. Na gusto kong bigyan natin mana. Ang mana natin ay ang buhay na walang hanggan. Atin yan. Hindi yan natin pinagtrabuhan. Ibinigay ng mana yan sa atin. Then, hanggang sa ikatutubos, may katubusan po pong darating. Hindi katubusan para tayo maligtas, kundi katubusan ng pag-aari ng Diyos. Sinong pag-aari ng Diyos? Ang kanyang mga tao. Ito po yung katawan. Wala pa tayo sa katubusan ng ating katawan eh. At alam natin, last Sunday lang ating pinag-aralan ito, na pagdating ni Jesus Christ, lahat ng patay na natutulog, sila po ay babangon upang tubusin ang kanyang katawan. Ngayon, ang banal na Espiritu ang siyang tatak natin. Siya yung ating pong katibayan. Ang sabi po dyan, siya ang katibayan. Sa ibang Tagalog, siya ang patutuo ng ating mana. No katibayan, mga kapatid, kung titignan natin sa Griego, ito ay termino sa bangko. Earnest or deposit. Pag sinabing deposit, isang paunang bayad. Right? Isang paunang bayad, garantiya ng buong kaligtasan na darating. Now, dito may mga ehente sa bahay dito eh. At kumikita sila. Salamat sa Panginoon. Ang hangad nila, yung ahente, ay makabayad ng initial deposit ang mga bibili ng bahay. Right? Brother David? Hangad nito yun. Dahil doon kikita yung mga agent. Pero para naman doon sa mga nagbigay ng initial deposit, inaangkin niya na yung kanyang bahay. Hindi pa man nababayaran ng buo, pero may initial deposit na, may earnest, may deposit, may garantiya na iyo na yan. Walang makakaagaw yan. Iyo na yan, bahay na yan, o kotse man, iyo na yan. Dahil mayroon kang initial deposit. Ganon din ang Panginoon sa atin. Nung tayo po ay naligtas, pinanahan niya sa atin ng kanyang Espiritu ng kanyang anak as an initial deposit sa atin. Tayo'y kanyang pag-aari at ang ating pong buhay kaligtasan na iniingatan ng Diyos, 2 Peter chapter 1 verse 3, na iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos sa langit ay atin na. Hindi pa man natin taglay ang kabuuan ng kaligtasan, pero taglay na natin ang initial deposit, and that is the Holy Spirit indwelling in us. Mayaman ka na, mga kapatid. Nasa atin ang katibayan. Down payment yan. Kailan natin natanggap ang down payment, mga kapatid? Kailan natin natanggap ang banal na Espiritu? Well, Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27, yun yung pagpapaliwanag ng John 3:3 and John 3:5. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya makakapasok o makikita ang kaharian ng Diyos. Paano ito in-explain sa Old Testament para explain ang New Covenant? Ang New Covenant, ang bagong tipan ng Diyos, ganito, ang sabi sa 26 ng Ezekiel 36, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Bibigyan ko kayo ng bagong espiritu.
at pananahanin ko ang Espiritu ko sa inyo upang kayo'y makasunod sa aking mga tuntunin. Lahat ng yun. Tayo po'y ipinanganak na muli. At sa kapanganakang muli, may bago tayong puso, may bagong espiritu, and then Galatians 4:6, ang sabi po doon, dahil tayo'y mga anak, kailan tayo nakatanggap ng karapatang maging anak? John 1:12. At lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak. At dahil mga anak, Galatians 4:6, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso upang makasigaw ng Abba Father. So binigyan tayo ng karapatan. Kaya nung tayo po'y panganak na muli, hindi lamang tayo pinanganak ng Espiritu, kundi tayo po'y pinananahanan ng Espiritu. May deposit na ang Diyos sa atin. Taglay mo na ang eternity because God the Spirit is eternal. Taglay na natin ang mana na wala pa na sa langit pa. Pero taglay na natin dito sa lupa. Dahil taglay natin ang Banal na Espiritu. Kaya ito masasabi ko, mga kapatid. Nandito po tayo sa mundo eh. Punong-puno pa tayo minsan. Sabi nga ni Brother Jojo, mabigat dito sa mga Kristiyano, nakikisaw-saw eh. Sa ugali ng sanlibutan eh. Kaya naiinggit tayo. Gusto nating magkaroon din kung ano yung sanlibutan. Now, itong tanda natin, as Christian, habang tayo'y naglalakbay sa mundong ito, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, tanda natin, ang banal na Espiritu, ang deposito ng Diyos sa atin, na nakatira dito sa atin, ang siyang nagpapaalala sa atin kung sino ka. Ano ang iyong identity? Ano ang pagkakilanlan mo sa Diyos? Banal na Espiritu palagi nagpapaalala sa atin. Banal na Espiritu palagi nagpapalakas sa atin sa sandaling tayo po'y nangihina. Tayo'y nawawalan ng pag-asa. Banal na Espiritu ang gumagabay sa atin. Hindi sa ating sariling lakas. Hindi dahil gymnastic tayo. Kundi dahil sa banal na Espiritu, the initial deposit of God sa atin, na siyang mag-iingat sa atin, ikaw ay akin, pag-aari kita, walang sino mang makakagalaw sa iyo, kahit kalingkingan ng kaaway ni Satanas. Yan po ang isang Kristiyano. Hanggang sa araw ng ganap na katubusan. So ano yung katubusan tinutukoy po rito? Tayo ay tinubos na ni Kristo. Yun po yung katubusan ng ating katawan. Kaya nga, napakalaga po lagi nating pagtitipon sa pangangaral. Sapagkat sa pangangaral, ang Espiritu Santo ang nagsasalita sa atin at kino-confirm sa ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Nalala niyo yun? Romans chapter 8. Basahin natin Romans chapter 8. Kung gaano kalaga ang banal na Espiritu. Basahin natin sa verse 12 hanggang 23. Unahin natin to. Ang sabi, kaya nga mga kapatid, mga Kristiyano, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mamuhay ayon sa laman. Wala tayong pagkakautang dyan sa laman, sapagkat tayo tinubos na. At pininahan tayo ng Espiritu Santo. Kaya nga, sabi sa 13, sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Kung Kristiyano ka, mamamatay ka rin. May iwalay ka sa fellowship with God. Kayo mamamatay. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Huwag kainggitan ng mundo. Then 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkukopkop bilang anak na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama.
Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. 17. At itong mga anak ay mga tagapagmana rin. Mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kasama si Kristo. Sapagkat si Kristo ay nagmana rin. Nung siya po'y muling nabuhay, may minana siya at yan malalaman natin. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, kaya dapat sa mundong ito, nagtitiis pa rin tayo. Sapagkat ang pagtitiis, ito'y nagbubunga ng pagiging ganap. James 1:4. Upang tayo'y luwalhati namang kasama niya. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat na may hambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Glorious hope na marireveal sa atin. Ano po yun? Verse 19, sapagkat ang masidhing inaasam ng sanlilikha, even the world, lahat ng bagay sa mundong ito ay nagdurusa rin dahil sa ating kasalanan before. Sapagkat ang masidhing inaasam ng sanlilikha ay ang inaasahang paghahayag ng mga anak ng Diyos. Yun ang pag-asa din ng creations na tayo po ay mahayag na sa tunay nating buhay. Verse 20, sapagkat ang sanglilikha ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Na ang sanglilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin ng buong sanglilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. At hindi lamang sanglilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, nagtitiis, nagdurusa. Na tayo na may dumaraing dahil sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkup, ang pagtubos sa ating katawan. Yun yung katubusan na inaantay natin. At ano po ang mangyari sa katubusan yun? Philippians chapter 3 verse 20. Na minana ni Kristo rin na siyang mamanahin natin. Ano yun? Sabi sa Philippians 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay nintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Yun yung minana ni Christ. Dito sa lupa, nung siya po'y namatay at muling nabuhay, tinanggap niya ang maluwalhating katawan. Ayon sa kapangyarihan na kumikilo sa kanya upang maipalalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. We are tagapagmana, kasamang tagapagmana ni Kristo. Kaya napakayaman, wala pong sino mang tao sa mundong ito ang mayroong ganon, mga kapatid. Huwag nating isipin ng banal Espiritu pwede mo utos-utusan lang. Galang mo gabi ng Espiritu, Panginoon. No. Siya Diyos, nananahan sa iyo. Siya yung buhay na walang hanggan mo dito sa lupa. At pagdating sa katubusan ng ating sarili, pag-aari ng Diyos, glorified body tulad ni Kristo, kasama tayong tagapagmana. Kaya nga, gawain ng Espiritu na tayo makarinig ng tinig ng Ebanghelyo. Gawain ng Banal Espiritu na tayo makatugon sa pananampalataya. Gawain ng Espiritu na tayo matatakan ng tatak ng Espiritu at gawain ng Espiritu na tayo makatanggap ng paunang mana. And lastly, gawain ng Espiritu na tayo makatanggap sa layunin ng lahat. Lahat ng bagay na ito, from eternity past, ang Diyos ang humirang sa atin at nagtakda sa atin. Lahat po ay ayon sa kanyang pagtatakda. Ano yung tinakda ng Panginoon? Sa verse 14 sa huling talata, sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Basahin natin again verse 14. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Hindi ito para sa ating kaluwalhatian. Kapupuri na tayo magaling, mahusay. Huwag natin isipin yun. Lahat ay ginagawa natin para sa kanyang kaluwalhatian.
Lahat ng gawa ng Diyos sa atin, kanyang pagpili sa atin, kanyang pagtatakda sa atin, kanyang pagtubo sa atin, kanyang pagtabon ng ating mga kasalanan, kanyang pagtatak sa atin ng espiritu ay para sa kanyang kaluwalhatian. Para sa kanyang kaluwalhatian. So ang katiyakan ng kaligtasan ay hindi dahilan para pagwawalang bahala. Total, miyembro na ako ng church. Baka disiplina ako ni Pastor Boy, bahala siya. Hindi yun ang dapat nating maging dahilan. Ang dapat nating panghawakan, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay tinatakan ng Diyos, ikaw ay pag-aari ng Diyos, ikaw ay ginagabayan ng Diyos, ikaw ay nilalayo sa lahat ng kasalanan. Kahit ikaw ay nahulog, ikaw ay binabangon, hindi dahil sa ikaw ay malakas at bumangon, kundi dahil sa biyahe ng Diyos, ikaw ay nakabangon mula sa iyong kasalanan. Kaya ang katiyakan ng kaligtasan ay hindi dahilan para pagwalang bahala, kundi ito yung dapat magtulak sa ating magpasalamat sa Diyos at sumamba sa Kanya. Ano mang kalagayan ng buhay natin. Ang bawat buhay na tinataka ng Espiritu ay dapat mamuhay sa paraang nagpapakita ng luwalhati ng Diyos sa buhay natin upang marami pa rin na magpuri sa Kanya. Ito yung sinabi ni Jesus Christ. Let your light shine before men, that they may see your good works and shall worship your Father in heaven. Yun ang layunin ng buhay natin. So ano po ang maaari nating matandaan dito, mga kapatid? Tanda natin ang limang aspeto na tinanggap natin mula sa kayamanang gawa ng Espiritu. Ang makarinig ng tinig ng Ebanghelyo, ang makatugon sa pananampalataya, ang matatakan ng tatak ng Espiritu, ang makatanggap ng paunang mana, at ang makatanggap sa layunin ng lahat. Lahat yan ay biyaya at kayamanan ng Diyos na sa atin. So bilang mananampalataya, tandaan natin ang Espiritong nasa iyo ay tanda ng pag-aari ng Diyos. Do not grieve the Holy Spirit. Yung pagwawalang bahala natin sa Diyos at sa mga bagay ng Diyos, sinasaktan mong banal na Spirit, hindi maganda yan sa iyo. Do not grieve the Holy Spirit. Kundi, obey. Mamuhay sa kabanalan. Ibig sabihin, magbago ka ng buhay. Sapagkat magagawa mo talaga magbago, ugali, taras, lahat ng iniisip. That is sanctification. Sapagkat Diyos ang nagbabago sa atin. At binibigyan niya tayo ng kakayanan that we can persevere unto the end. Makapagtitiis tayo hanggang wakas. Sapagkat yun ang tanda ng isang taong ligtas. Matthew 24:13, ang sabi ron, ang mananatili magtiis hanggang wakas ay siya yung ligtas. At sino mang Kristiyanong nagsasalitang Kristiyano siya, hindi siya talaga makapagtitiis hanggang wakas sapagkat walang pagbabago sa kanyang totoong puso. So, banal na Espiritu ay ang tanda ng Diyos sa kanyang mga anak. Ito ay nakikita sa atin, sa ating gawa, kilos, pagbabago. Tinatakan niya tayo bilang Kanya. Ibinigay niya ang kanyang katiyakan ng kaligtasan, assurance, at pinangakuan tayo ng kaluwalhatiang inheritance pamana. Dapat pa ba tayo mainggit sa sanlibutan? Huwag po tayo mainggit at huwag nating siraan din ang mga taong nagwawalang bahala sa kanilang katungkulan sa bansa. At itutuloy natin mamaya sa message. Tayo manalangin. Panginoon, naunawaan namin ngayon, Ama, na sa amin pong pagtayo, pagkilos, pag-iisip, pagsagawa, hindi ito amin, kundi dahil po sa banal na Espiritu na nanahan sa amin, ang Espiritu ng iyong bugtong na anak.
Kaya naman, gamitin namin ito sa pagpapasalamat sa inyo. Pagpapahalaga sa mga bagay tungkol sa inyo, sa mga bagay na para sa inyo. At sambahin kayo, Panginoon, anuman ang maging kalagayan namin. Maging tapat kami, saan man kami naroon, sapagkat ang banal na Espiritu ang nagpapatotoo sa aming mga espiritu na kami ay inyong mga anak. Kaya salamat po, Ama, sapagkat ang preservation ninyo ay hindi mawawala sa amin upang kami makapag-persevere to the end. Maraming salamat po, Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.